So today, hindi ko sinabi kay teacher na nagastos ako ng malaki sa preno. Sa laki ng gastos ko, harap pa lang, likod pa lang yun. Priority ko naman talaga likod eh. Kasi kung yung kahit harap lang ang paggagawa ko, pamakagastos ako ng depende. Pero mga papalitan, tinidor, gulong, disc, mugs, yun, yung syempre yung caliper, baka adapter pati, kahit magpalitan ng tinidor, mga ganon. Pero ang sure doon is yung yun nga, yung disc or yung rotor, yung mugs, yung gulong, yung mga obligadong palitan pag sasama ko pagawa yung harap. Kaya pa isa-isa lang. Itong likod naman, gastusin dito, adapter 500, Lala Move 130, pero mukhang naligaw siya, so dadagdag pa ako. Ano pa, yung labor 1.5, hindi pa na ikakapit, pero 1.5 yung sinabi sa akin. Yung 2.5 yung caliper, yung big, tapos yung disc, rotor 850. Ano pa ba, yung plate, magkano yan? Yan kakakulay na. Nice. Oo. Yan si Idol. Idol tawag niya sa akin, so Idol na rin tawag ko sa kanya. Mahilig yata manood dyan ng Ang Batang Quiapo eh. Diba Idol tawagan nila pag yung taga-subaybay nun. Runong pala siya sa motor eh. Oo, Grab driver ba naman. Ganda ng motor niya para sa Grab driver Tapos meron pa siyang, hindi lang basta sticker, meron siyang insignia ng Malacanang. Saan ka pa? Yung niya, yung utol ba niya, bayaw? Basta meron siyang taga Malacanang na nakaimi. Tapos di ba nga sabi ko nung kausap ko siya minsan, sabi niya taga Malacanang daw siya. Kung ano man ang papel niya sa Malacanang, di ba, astig. Oops. Yun lang. Ang sasagutin tayo. Miss call siya. Si yan, si Lala Move. Hello? Oo? Anong balita? Wala po. Earboard po ba matagapin? Ano na? May earboard po ba matadaanan doon? Pure gold. Wala akong... Isa lang i-bike dito mo eh. Anong pangalan? Wait lang, balikan ko po. Kasi nagpapakilakali ako sige makakita sa doon. Balikan ko po. So may malagmay na kasi Malayo. Nakuha mo yung spelling ng ng address na sinend ko? Ginayang? Palagay ko barangay yun eh, yung Ginayang.
Hello? Ayaw ba? Palagay ko barangay yun, yung Ginayang. O, Ginayang, ano, Parang walang invite sa... Alam, mo, meron. ano pang, hindi ko alam yung Malanday eh. So, may ano po, na along the way po na pure gold po dito na mga pure gold po. Wait lang po. Ay, hindi, alam ko na, tawagan mo yung pangalan, yung ano ko, yung nilagay ko siya na recipient, recipient yung si JR Catalino. Ano ba? Yung tinext ko sa'yo na pangalan, yung dun sa pick up, Ako, sige, alay ko na lang. O, yan kasi taga dyan yan eh, mas magaguide ka niya ng ano eh, mas alam niya yung mga lugar dyan eh. Sige po. Okay. Teka, dito pa pala kayo. So anyway, so yun yung Lalamove. Kasi Lalamove, nilagay ko yung address. Hindi alam ng Lalamove, alam mo yun, hindi alam ng Lalamove yung address pag nilagay mo ng buo. Pero maglalagay siya ng, halimbawa yung Ginayang, ganyan. Ginayang Street, or Ginayang barangay, kung ano man yun. Mag-ano siya in general. Tapos ang ginawa ko, tinype ko na lang doon sa floor number yung street number tsaka yung street. Doon ko nilagay sa floor number. Ganun. Kumbaga, parang ito, Mambugan, ganyan, oh. Tinype ko na lang yung the rest ng details, ganyan. Ngayon ang problema, parang iba yung lumitaw na kasi may nakalagay doon na your rider will go to ganitong address. Ko anong address yun? Inassume ko na lang na yun yung general place. Parang ito, Lower Antipolo or Sumulong or Rizal. Hindi, Rizal masyadong malaki. Lower Antipolo, ganyan. Hindi ko masyadong na perfect eh. May problema pag wala sa mapping ng Lalamove. Kawawa naman yung rider. Dagdagan na lang natin ng sweldo. Nagkanda ligaw. Kaya pala yung mga rider na yan, ang bibilis magpatakbo. Kasi magkano lang pala kita nila per kasi sa akin kung hindi ko dinagdagan 100 ay sandali, baka naman kasi mali nga naman address ko, pero hindi pa rin ganun pa man, hindi naman kalakihan ng kita nila. Kailangan mo lang talagang ang tawag nun, lumagari maghapon, alam mo yun. Hapon hanggang gabi kailangan mo lang lumagari, ganyan, para makakita ka ng malaki. Diba? Yung ganyan, 100 plus, ganyan. Maka 10 ka maghapon, o di 1,000 plus. Magkano gasolina mo dun? Mahal-mahal ng gasolina, di ba? O, baka 500 yun, so maghapon eh. Maghapon ba naman, biyahe ka ng biyahe. Di 500 lang kinita mo sa 10 biyahe, di ba? Asa ka lang sa tip. Syempre sa 100 na yon, may commission pa yung Lalamove doon, di ba? Magkano na lang sa'yo, minus crudo pa, minus gas pa, di ba? Mga ganon. Kaya sa 10 biyahe mo baka 400 na lang sa'yo. Yung tip lang makakaabot sa'yo ng 500. Kasi meron dong pag magpo-post ka, pag magbubook ka, meron doon gusto mong mapabilis, sasabihin syempre English,
So mapabilis, dagdagan mo ng tip, tapos may option 20 pesos, ganyan. Kung magkano gusto mo, ganyan. So nagdagdag ako ng 20 kasi nag-aantay ako matagal eh. Ayoko nang umalis nang hindi pa nabubuk. O nag-add ako ng 20, maya-maya lang ng konti. Pag-add ko ng 20, biglang may nag-accept. O lang, may vagueness sa address. Hindi ko rin naman kabisado yung mga lugar dun eh. Malay ko ba kung ano yung keme-keme na yan. Mamaya kausapin natin yung ano. Tawagan ko ulit siya. Ayoko pala siya tawagan. Baka mamaya nagdadrive yun. Ayan na lang natin siya tumawag. Para syempre tatabi naman yung pag may tanong pa. As long as makausap niya si JRC, magaguide siya ng maayos ni JRC. Kasi ako yung mga binabanggit niyang lugar, hindi ko alam yun eh. Actually nga yung punta ko nito, itong punta ko nito eh, naligaw ako eh. Kasi ginugol ko. JRC, lumitaw talaga JRC. Ginugol ko eh. Problema, yan na siya. Ayan. Sino kaya to? Hello? Dito sa Sumulong Masinag. Hello? Hindi na natin pupuntahan yung pupuntahan, pinalalamove ko na lang, kaya lang naliligaw siya, tawag sa akin. So susunduin na lang kita, kailangan lang, hindi, kahit mauna pa siya sa atin, palagay ko na lang sa CCTV. Dadalaan siya pa si Ma'am Mati. Bibigyan sana ng salad, kaya lang naalala ko wala pala akong tuna. Kaya kulang din. Dito na sa Masinag. Okay. Nice, okay na daw. Good job. Bigyan na lang natin siya ng tip mamaya. Oo naman. Naligaw ako kasi ginugol ko yung address. Hindi ginugol ko, punta ako. Medyo naninibago na ako. Sabi ko, patay. Hindi ito yun. Binabudget ko pa naman yung battery ko. Walwal ako ng drive. Pagdating ko doon, saka ko lang binalikan yung namin ni JR, yung combo namin. Doon ko lang nakita na nabigay pala siya ng actual address. Kaya ganun nangyari. Kaya saka ko pala siya natuntun, ganun. Kasi nga, tapos dun sa Google Map, lumitaw ba siya? Alam ko, lumitaw siya sa Google Map. Lumitaw siya sa Google Map. Tsaka nung pagpihit ko ng kalsada, medyo na-familiarize na ako. Medyo familiar na ako dun sa itinuro sa akin ng Google Map. Yan. Kaya natuntun ko. Yan, mabuti na lang ang tinawagan niya ngayon yung pick upan si JR. So nag-text siya na okay na daw. So far so good. Teacher na lang susunduin natin. Yung singhal na lang ni teacher maharapin natin.
Kasi umiiyak na yung preno. Yung alam yung parang tunog kalawang pag umaandar, hindi na align yung disc. Ako maselan ako sa mga ganun eh. Pagagawa ko ba o pa ano, kasi kita mo nagpalit lang ako ng disc. Brake pad, magkano nagastos ko? 800. 850 to be exact. Oh, sabagay malaki rin gastos dito ngayon, pero i-upgrade ko na. Gagastos na rin lang ako. Kaysa yung paggawa ko ng paggawa ng ano, papalit ako ng rotor, etc. etc. Kasi ito talagang kailangan na tong i-upgrade eh. Gawa ng upgraded na yung ano nito, makina nito. Kailangan upgraded na rin yung preno. Kailangan kaya kanyang pahintuin pag yung may karga ka, may angkas ka, matuling ka, or pababa ka. Ganoon. Konti-konti lang na ano, upgrade. So, ang nakaka-fishtail pala is yung ano, yung preno sa likod. Yung preno naman sa harap, nakaka-endo. Masyadong malakas. So, talagang nasa ano yun eh, nasa pumipiga yan eh. Pero syempre, kailangan mo talaga ng may malakas na preno. Kahit anong lakas ng piga mo, kung hindi kaya ng caliper mo yung bigat at tulin mo, yung momentum mo, hindi rin talaga makakahinto in time. Importante kasi makahinto ka in time. Ang gagawin na lang ngayon, dahil mahina yung preno, alalay lang. Yan lang solusyon doon. Nakita ko lang talaga yung need nito nung pababa kami ni teacher doon sa Antipolo Hills. Kasi pababa kami. Nagsabi na siya na, oh, lagpas na. Hindi ko lang sinabi na, nervyosa kasi yun. Hindi ko lang sinabi na nakapiga na ako sa preno, wala pa kanina. Hindi lang talaga kaya, dire-diretso pa rin tayo, kaliwat kanan na yan. Hindi ko lang sinabi kasi mag-ano yun eh, nervyosa yun eh. Mahaba yung palusong eh. Tapos lusong na lusong. Oh. Siyempre, hindi aabante ka na through gravity, di ba? Tapos papitik-pitik na ako ng preno. Nung malapit na, piniga ako na, dire-diretso pa rin kami. Hindi naman matulin, pero alam mo yun, pag ipinihit ko ng kanan na umaandar pa ng ganong speed, baka maalangan. Kaya hinayaan ko na lang lumagpas. Yan ang ginawa ko. Tapos nag-U-turn na lang kami. So it's a necessity. It's a necessity. Uy, grabe tong aluminum ba na to ah. Parang bahay. Sala na sa ano yun. Sala na yun sa, ang tawag nun, aerodynamics.
Ano to, Boreal? Oh, mabagal eh. Sabi na eh. Nung nilibing yung mother ko, gamit namin yung kotse. Paggamit sa akin ng utol ko yon. Ano yan? Na-elite niya sa client na hindi nagbayad. Anyway, so yun nga, tawag na ito. So, nagganyan kami, ano ba tawag dyan? Parade ba tawag dyan? Basta nagganyan kami mula Project 4, dyan St. Peter to Kogyo. Ang aling tapat. Siyempre, ganyan, ang bagal, Yung aircon sira, ilang kami sa kotse. Tapos yung, alam mo yung bihis ka, hindi naman kagaya na naka-bisikleta na naka-air, naka-dry fit. Bihis ka, libing eh. Tapos ganun, luto ka doon sa loob talaga ng tapos traffic, hindi naman traffic, mabagal na, tapos nagta-traffic pa, nakaka-traffic pa kami. Luto ka talaga sa loob ng kotse. Mas matetake ko pa yung pumipidal ako naka-bike, naka-biking biking shirt, yung dry fit. Kahit tirik pa araw, basta may tubig. Kaysa sa ganyan, nasa loob ng kotse, kulob. Binuksan naman yung bintana. Pero iba yung init pag nasa loob eh, tapos crowded kayo. Kung ilan man kami sa loob ng kotse. Nakikita niyo yung street namin, halos mapagkasya ko yon, malapit na dun sa Yero. Mapagkasya ko yon, pero halos isang barangay yung nagbuhat sa akin para makalabas. Kasi pagkapasok ko, bigla akong tinawag, may biyahe. So labas naman, paatras naman. Wala pa lang yun. Iba yung hatak pala ng paatras sa paabante. So walang hatak pag paatras. Tsaka syempre, pumasok ako ng pasubsob eh. Kaya nagpabuhat kami. Baka bomba yun ah. Well, first instinct, kawawa naman, hindi niya nalaman na nahulugan siya. Pero kung praning ka, bakit ka naman maghuhulog ng bomba sa ganung lugar, Akala ko ako yung tumutunog kalawang. Sa ngayon kasi nagbago yung game plan namin. Yung client ko utang. Unlike before na cash. Diyan hawak mo kagad yung pera, ito utang. Kaya wag kang gagastos hangga't hindi mo pa nasisingil, hindi mo pa hawak, hindi pa na-encash yung cheque. Kaya ganoon na lang si teacher maganda sa akin. Kasi siya yung taga-kwenta ko, magkano kikitain, magkano kinita, magkano gastos, ganoon. So alam niya, meron kaming Excel na nalalaman ko yung income ko per month. Tsaka per year na rin, ganun, per quarter, ganyan, per month.
And halos malapit na kami sa 1 taon na nagaganito na nagkukwenta. Yung ano ko, mga pinamimili ko, sinesend ko sa kanya via messenger. Bumili ako ng tubig, ganyan. Mineral water, ganyan, 20 pesos, 21, ganyan. Para pag nag-audit kami, ito, tototal niya yung nagastos ko. Tapos, magkano yung na-encash na cheque, magkano kinita ko doon. Ganyan, magkano, ilan yung mga delivery, ganyan. Lahat ng income ko, ito total niya. And almost always, mas malaki yung gastos ko sa income ko. Yun ang report niya sa akin. Kaya ako, kailangan ko talaga mag-control ng gastos. Kasi marami akong mga non-negotiable like kuryente, tubig. Yung tubig ko, may kwento ako sa tubig yan. Pero non-negotiable, kuryente, tubig, internet, ako lahat nagbabayad. Umihingi man ako ng tulong pero ako yung obligadong magbayad niyan. Mamalengke. Ngayon lang ako ulit kay teacher na mag-share, pero for the longest time ako yung namamalengke. Ako yung obligadong mamalengke. Ano pa? Yung gym, non-negotiable yan. Yung credit card ko. Yan. Itong loan ko sa motor, loan ko sa battery, ang dami kong bayaran. Lalaki nun. May bago akong loan, 12 yung monthly nun. Kailangan kumita yan. Kaya nagpapautang ako. Kasi pag nagpautang ako, yung tubo nun sa pautang, iba sa tubo ng cash. Diba? Natural. Dapat ma-supersede niya yung interest ng nagpautang sa'yo dun sa kikitain mo. Ganon. On top of kita mo kapag cash. Ganon. Parang may nag-aaway dito bulag ba siya? Hindi siya bulag, parang may kapansanan lang. Hindi pa tayo doon. Nag-aaway dito Okay, let's go.